Dito tayo ngayon sa San Pablo City. Nagsisimula na ngayon ang pangmalawakang tigil pasada. Nangungunahan ng piston. Tatanungin natin ang ating mga commuters kung anong epekto sa kanila nito. At ngayon, andito ang mga nursing student ng Canosa, San Pablo City. Ate, anong symbolizes nyo sa jeepney? Sa jeep, symbolism po ng jeep para sa amin. Dito sa Pilipinas. Isa siya sa pinaka-convenient na sakayan ng mga students, hindi lang mga students, pati yung mga workers. Actually, lahat ng commuters na pupuntahan nila, like school, work, isa yung jeep sa mga need ng mga tao when it comes to commuting talaga. Gaano naka-apekto ngayon tong araw na to? Actually, second day na natin ngayon. Paano naka-apekto sa inyo bilang mga estudyante? Actually, di naman po kami masyado ganun affected kasi meron pa naman pong tricycle. Pero what more yung mga galing po sa malayo or yung kailangan mag-commute papunta dito using jeepney. So, medyo mahirap po sa kanila, sa part nila. Yun po. May classmate po kami taga Palawan. Magbabayad po sana siyang tuition ngayon. Then hindi po siya makatuloy kasi mahal daw po pamasahe kasi wala pong jeep. Ano naman nasabi ng school ninyo na biglang tigil pasada, yung mga activities ninyo, nag-back to online? Back to ulit? online po, tapos dapat this week exam pero na-move siya next week. So, gawa po nung strike ng jeep. So ayun, narinig natin guys ang mga hinaing ng ating mga estudyante at sana ay marinig ng ating mga government official kung ano man, gaano sila ka-affected sa tigil pasadang ito. So ayan, ito pa po ang isa nating kababayan na driver dito sa San Pablo. Ayan, anong pangalan natin? JC. Ayan, si Tatay JC. Ayan, ano pong masasabi nyo sa tigil pasada na ito na sobrang haba naman ng araw na? Para sa akin, kahit mahaba, basta wag lang no jeepney phase out. Kaya nga pinaglalaban ng mga jeepney driver na sila yung nag-i-strike para no jeepney phase out. Tsaga, makikisa pa sa no jeepney phase out. Dahil maraming maepektuhan pagka... Pero sabi naman ng ating mga official, may mga totally bang phase out ang mga jeep o yung mga luma yung ipe-phase out? May ganun po ba? Parang mga luma lang ata. Luma lang. So anong sinisimbolize sa inyo ng jeepney dito sa Pilipinas? Yun naman ang sinimulan ng mga Pinoy, di ba? Yung mga ganang dating jeep na traditional jeep. Para sa akin, wag nang baguhin. Mas maganda pa yung... Mas matibay pa yung dati kaysa yung bagong ilalabas. Oo, kasi mga made in China pa din. Tsaka pabor sa ating mga Pinoy, mga sa Pilipinas ang gawang atin kaysa ibang bansa. Ayan. Maraming salamat, Tatay JC. Ayan, narinig natin guys kung ano man ang hinaing ng ating mga kababayan na driver dito sa San Pablo. Ayan, maraming salamat ulit, Tatay JC. Ayan, magandang gabi at andito naman tayo sa isang tindahan na talaga namang tatanong din natin ang kanilang mga opinion sa pagpe-phase out ng jeepney dito sa Pilipinas. Si ate, siyempre, kung paano siya makakarating dito or paano niya mabibili yung mga paninda niya, kung makaka-apekto rin yung sasakyan, di ba? So, andito rin ang isa nating kababayan dito sa San Pablo. Kaya, ano pong masasabi ninyo, nanay? Sa akin lang po naman bakit naman po papalitan yung mga jeep na ayos pa naman sa tumakbo? Siguro po, palitan nila yung talagang luma na delikado sa huwag naman po lahat. Gaano ba kahalaga sa inyo ang jeepney dito sa Pilipinas? Hindi po kami sinasakyan, hindi po kami makakapit sa aming pupuntahan. Totoo naman po. Yung nakasanayan, tapos tsaka tatak Pinoy po yan. tourist Mahirap po attraction yan. Ngayon po, kuya, ano po? Ayun yung sinabi ni ate, ganun din ako yung mga luma lang talaga, yung delikado sa kalsada na kailangan siguro kumita na yung matagal. Ibig sabihin, huwag naman yung mga pwede pang tumakbo gaya ng mga bago-bago pa sasakyan. Kawawa naman yung mga bago pa lang napapakinabangan yung kanilang sasakyan. Yun na talaga, dapat yung mga luma na. Sumasang-ayon naman po ang ating mga
citizen dito sa San Pablo. Yun nga lang po, i-phase out lang tulad yung mga luma. Pero dito naman po, hindi naman po sana lahat ay i-phase out, huwag sanang i-phase out lahat. Ayun, magandang gabi ulit guys. Andito naman tayo sa isang pila ng tricycle at kakausapin natin ang isang kapwa natin mamamayan dito sa San Pablo, isang tricycle driver na si Tatay Chris. Ano pong masasabi nyo sa pag-phase out ng mga jeep natin ngayon? Sa akin, dapat lang ma-phase out yung mga jeep, mga bulok. Kasi hindi po yan dumadaan sa una-una sa sinasabi ng inspection talaga ng tulo-tulo. Andiyan yung aksidente. Pangalawa, yung sinasabi nila na wag muna, kailan ba tayo puro na lang tayo ganun eh. Ilang dekada na po yun. Yung pong, papalitan, pero para naman maganda yung yung ating lungsod ng San Pablo. Yun lang nga. Sang-ayon po kayo sa pag-phase out? Phase out. Sangayon ko sa phase out. Kasi kung hihintay pa natin kailan puro lang, hindi pa tayo handa. Kailan po yun? Ito po yung tanong ko, gaano kahalaga sa inyo ang jeepney dito sa Pilipinas? Kasi ang jeepney naman, okay, parang ang atin yan noon pa, parang parang nasanay na tatak na tayo. natin. Tatak na sa atin. Pero alisin na natin yung yung Parang nakaluma ba? Papunta na tayo sa alisin na natin yung paluma ng, parang lang tayo nakita yung bulok. Minsan wala prangkisa. At least pangalawa, sa akin, pag minsan may mga banggaan dyan, agregado pa yung kotse. Tapos yung jeep, bulok. Tapos yan ang problema dyan. Pag bangga pa ng mga tricycle na mga ganun, tapos nasa gilid ng jeep. Hindi maayos yung, kung saan dapat, ilagay na siya tama. Unti-unti lang, hindi naman yung biglaan. Yung biglaan. Gradual lang. Unti-unti lang. Maraming salamat po, Tatay Chris. Walang Ayan, problema. narinig po natin ang opinion ng ating Tatay Chris dito sa San Pablo. Ayan, hindi naman po niya totally pinapa-phase out yung mga sasakyan. Kumbaga, yun nga sabi din ng ating mga citizen dito is unti-unti nating i-phase out, lalo na talaga yung mga luma tanggalin. Mga diba? tanggalin na. Hindi naman yung biglaan. Para sa mga tao talagang matagal na mga driver, di ba? Kawawa din naman yung ating mga kababayan dito na biglang mawawalan ng trabaho. Ayan. Maraming salamat po ulit. Walang problema sa. Ayan, nandito naman po tayo ngayon sa isang paradahan papuntang Calamba, dito sa San Pablo City, Laguna. At kasama rin natin ang ating mga kababayan nating driver. Ayan, tatanungin ko po sila. Andito sila para sagutin kung pabor ba silang i-phase out ang mga jeepney dito sa Pilipinas. Kuya, ano pong masasabi ninyo? Sang-ayon po ba kayo sa pag-phase out ng mga jeepney dito sa Pilipinas? Hindi po. Hindi. Dahil pahirap po yan sa amin mga maliliit na driver. Wala po idudulot yung mabuti sa amin. Para lang po yun sa mga may kaya. Sure na po ba kayo sa sagot nyo na yan? Opo, sir. Ayun po. Kasi meron naman po tayong mga talagang luma na yung mga jeep nila, di ba? So, yun naman po sana yung unti-unti. Sabi nga ng ibang mga citizen dito sa San Pablo, tanggalin lang po yung mga old na model ng mga jeepney. Hindi naman po sana yun. Yun lang natin, yun ang ipaparating natin sa kanila na wag naman biglain yung mga talagang totally phase out ang mga jeepney dahil kawawa din naman talaga kayong mga driver at mga commuter syempre. At yun ang nakasanayan natin, di ba? So, gaano po kahalaga sa inyo ang jeepney dito sa Pilipinas bilang isang driver po? Napakahalaga ng jeepney sa pang-araw-araw na gasto. Opo. Ilang taon na po ba kayong mga driver? Matagal na po. Ang Mga jeepney. 20 years na po kami. Dekada na din po. Dekada na po. 23 years na. Ayun. 20 years na po. Ayan, narinig naman po ninyo ang mga opinion ng ating mga kababayan dito sa San Pablo at sana'y dinggin din ng ating gobyerno kung ano man po yung gusto nila para sa pagpe-phase out at hindi basta-basta sana yung pagpe-phase out. Yun lamang din po. Ayan, maraming salamat po sa inyo. So, ayan guys, nandito naman po si Kuya Jun para sagutin ang opinion ng kanyang hinaing para sa pagpe-phase out ng jeepney. Ayan, Kuya Jun, ano pong masasabi ninyo? Hindi kasi sa akin lang naman, hindi naman kaya ng operator na makapag-afford ng ganong kalaking halaga eh. Kasi magkano lang yung jeep na ginagamit namin. Tapos hindi namin kaya maghulog ng ganong kalaki rin. Kung halimbawang kung magkano monthly noon. Kasi hindi naman ganong kalakas ang biyahe rito sa probinsya eh. Hindi ganong karaming tao. Ngayon, kung
nagbaboundary na ng ganong kalaki, sino makakapag-boundary nun, di ba? Sino makakapaghulog nun? Hindi kayang hulugan ng tao. Sa totoo lang. Kasi, kahit sinong operator na malibang ikaw ay mayaman talaga, kaya mong i-afford yung ganong kalaking halaga. Eh, yung ang boundary, hindi mo makakaya eh. Yung pa kanyang makapag-afford ka ng ganong kalaking halaga na 2.4, 1.2, hindi kaya ng driver, hindi kaya ng Eto po operator. tatay, tatanong ko, yung sasakay niyo po ba, yung ilang taon na po ba yan? Matagal na yung jeep kong ginagamit. Matagal Magkano na. lang ang bili namin doon? Oh, hanggang 160 lamang. Hanggang doon lang ang kaya namin, Pero yung sasabihin... Pero kasi may mga opinion din dito yung mga kababayan natin na i-phase out yung mga luma talaga. Hindi, alam mo yung luma na traditional na yan Traditional. Traditional yan eh. Since 18... Talagang kung kayang gagawin Oo, para siyempre. para kumita. No? Kung gusto ng gobyerno na talagang makatulong, edi, ang gawin na lang nila, magperam sila sa tao ng kahit yung makina lang ng siguro ng jeep. Pagkaya yun. Pero yung 2 milyon, mahihirapan talaga ang kahit sinong operator. Wala kang matatanong na operator na kaya nilang i-afford yung ganyong kalaking halaga. Kahit sinong operator ng sariling jeep. Kasi meron ako nakakausap, yung daw sa Lipa. Papalit-palit ng driver. Kasi may kota ka eh. Magkakaroon ka ng kota. Kung hindi ka makakota, nasa nakita ng driver? Walang Wala kita ng din. driver. Kasi hindi ka nakakota eh. Kailangan mong kumota. Hindi po ba kayo kasama sa strike na to? Tigil pasada? Ayan, kagaya nito. Tumo strike. Sa liit ng kita ng driver, ang driver sa totoo lang, isang kahig, isang tukayan. Pag yan ay hindi kumahig, hindi tutuka. Eh yung pa kayo mag-afford ng ganun Milyon kalaking na halaga ng sasakyan. Oo. O, isipin na lang natin, yun na lang mga driver natin, kagaya ng mga driver na nagbaboundary lang. O, paano pagka nagbaboundary ka lang, hindi ka makakota, halimbawa. At ikaw, nakabili ka. Wala kayong may uwing pagkain sa inyong pamilya. Paano ang pamilya mo? At saka pag peso din ng jeep, napakaraming Mawawalan mabawalan trabaho. So, ayun guys, maraming salamat Kuya Jun at sa inyong mga driver ayan, dito sa San Pablo. Ayan, narinig niyo naman po ang opinion ng ating mga driver dito sa San Pablo at sana'y marinig niyo ang kanilang hinaing. Ayan na, wag munang i-phase out ang ating mga jeepney dito sa Pilipinas. Traditional na yan eh. Ayan, maraming salamat po. Sige po. Salamat po, Kuya. Ayan, magandang gabi. Andito tayo sa tanong ko, sagot ng mga estudyante dito sa San Pablo. Ayan, ate, anong pangalan mo, ate? Angeline po. Angeline, tama. J.An po. J.An. Ate Angeline, ate J.An, anong masasabi mo sa pag-phase out ng mga jeepney dito sa Pilipinas? Parang, parang naging tradisyon na po kasi natin yung may jeep po tayo, parang dito lang. Tapos kung tatanggalin po nila, parang, Parang may hirapan ka Opo. sumakay. pati kung yung gagawin po nilang modern, mahal din po kasi, kaya po nag-jeep kasi. Mura nga po, kung modern po, di, Medyo tataas yung bayad, opo. no? So gaano kahalaga sa inyo ang jeepney? Bilang isang estudyante, Mas nakakatipid po sa pamasahe pag kaysa sa tricycle. ilang oras ba yung biyahe nyo dito sa atin? Malapit lang. Wait lang. So ayan, maraming salamat ate sa inyong opinion. Ayan, maraming salamat.